Alam nyo, tayo pong lahat, we have been changed. Amen? Kapag ka hindi ka pa binago ng Panginoon, naiintindihan ko, and that's fine. But we are now in the new series of our dito sa ating church, the Radical Change. I understand that last Sunday, ang daming mga pinakita si Pastor John ng mga changes, mga binago ng Panginoon na buhay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, are you changed? Medyo marami sa atin, actually, lahat pa naman tayo are in the process. Nasa proseso pa tayo ng pagbabago. Amen? Lahat tayo ay nasa proseso. And but through the life of other people, yung ibang mga buhay o kwento ng buhay, yung mga testimony, kagaya ng testimony kanina ni Rona, kanina, how she was changed by the Lord 8 years ago. And well, definitely, kung hindi na bago buhay ni Marvin at hindi nakilala ni Marvin ng Panginoon, hindi rin mai-impluwensyahan si Rona. Tama? And it has an effect hanggang doon sa mga bata. Okay? Dito sa lugar natin, if one or two person was not changed, then hindi rin unti-unting magkakaroon ng ganitong movement dito sa church. Marami tayong mga nasaksihan ng mga pagbabago. But in our verse today, in John chapter 6, nag-ano ba to? May on-off pa ba to? Bago eh. Ayan. Umuubra ba to? Pa-check naman. And in John chapter 6, verse 1 to 14, start tayo dito. Sabi niya, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Next slide. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Now, nasusundan po natin yung kwento, no? Nagpunta si Jesus doon sa tabing dagat sa Tiberias. Pagkatapos, sinundan siya ng mga tao. At nung sinundan siya ng mga tao, nako, it's a big crowd. Ang dami. Ang daming tao. Mamaya malalaman natin kung gaano kadami yung tao. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Ilan ang disciples ni Jesus? 12. Plus meron pa siyang ilang mga followers na kasama for sure. Pero si Philip yung napili niya. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Philip ang napili niyang tanungin kasi si Philip actually taga dun sa area. Okay? Mga 9 miles away lang from the area. So, pretty much, nagigets ni Jesus, tinatanong niya si Philip, saan ba tayo pwedeng bumili ng tinapay? Tama ba? Where shall we buy bread for these people? He was asking Philip because Philip knows the area supposed to be. Hindi lang yon, but he asked this only to test him. Okay? Tinitest niya si Philip kung what will be the answer of Philip. For he already had in mind what he was going to do. Tinitest niya si Philip, pero alam niya na kung ano yung gagawin niya. Siyempre, si Diyos siya. Si Jesus siya. He knows what to do. He knows what's gonna happen. Nakakita na ba kayo ng mga taong pag tinanong nyo, iba ang sagot? Laging sinasabi ng asawa ko sa akin yon. Na parang, tinatanong ko, may mga kilala kayo na gano'n, pag tinanong nyo, iba yung sagot. Kasi yung asawa ko, lagi akong sinasabihan pagka ganyan eh. Tinatanong, I'm asking you question na this is the question but the answer is different. Pansinin nyo, the question is, saan bibili? Tama? The question is where to buy.
Ano dapat ang sagot pag where ang tanong? Lugar yung sagot. Kaso, the answer is different. Sabi niya, Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Tama yung sagot o mali? Layo no? Gusto nyo bang ganon pag may tinanong kayo, iba yung sagot? Kumain ka na ba? Kagagaling ko lang sa bayan Saan ang punta mo? Kanina ko pa hinihintay siya Di ba? Iba yung sagot dun sa tanong. Maraming ganun sa atin, di ba? Pagka tinatanong mo, actually palusot agad yung sagot. Now, sabi niya, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Well, naiintindihan naman natin ito. Ang nangyayari, talagang siguro nag-iisip na sila ng solusyon. Nung tinanong sila ni Jesus at nakita na, they saw the crowd, and they are already preparing what to answer Jesus. Oh my gosh, ang daming tao. Saan tayo bibili? Naisip naman na nila yung tanong for sure. Kaya lang sabi nila, alam niyo yung sabi niya, it would take more than half a year's wages. Kalahating taon na sahod. Magkano sahod sa Pilipinas ngayon? Magkano minimum? 570? 570. Ang kalahating taon, pag kinuwenta mo, at least almost 100,000. Yan. Di ba pag nagpapakain tayo, nasubukan nyo na yung mga ganon, pagka yung maraming tao, tapos magpapakain, medyo magastos no? Kaya yung sa kanila, sabi agad nila Philip, Lord, kalahating taon na sahod yan para magkaroon ng tagi-isang tinapay ang mga yan. Di ba? Now, sabi niya, let's go to the next slide. Yan. Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. About 5,000 men. Now, sinong mas marami sa church? Babae o lalaki? Doble o mas lang, pantay lang halos? Doble-doble. Imagine mo kung 5,000 men, plus pa, marami-rami to. O kahit sabihin mo 5,000 na lang, mas sikat yung kwento na to 5,000 lang yung pinakain. Di ba? But for sure, madami na masyado to. Di ba? 5,000 men, kung kalahati lang ng bilang yung men, sabihin mo doblehin yung babae, so 15,000. Plus may mga bata ka pa. Tama ba ako? Tama yung kwenta ko? Medyo madami-dami to. Kasi I'm sure itong mga men na to, fishermen, nagtatrabaho, regular days Diba? But Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled the 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Now, ako naniniwala ako na hindi lang yung bata ang may baon. Isipin mo more than 5,000 na tao. Sabihin mo nasa 15 to 20,000 na tao. Walang dalang baon. Sabihin mo na 5,000. Kayo ba alalakad na wala kayong baon? Yung iba nga sa inyo, grabe makabaon di ba? Sinasakop nyo pa talaga yung ibang mga kapitbahay nyo pagka lumakad kayo. Pero sabi dito, nung binigyan nila, nung nag-multiply na yung tinapay at yung isda, nagkasobra-sobra pa. Yan yung kwento. And so sabi niya, after the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Wow! Nakita nila yung miracle. Binibigyan ko lang kayo ng background para mas maintindihan nyo yung kwento ng medyo hindi lang yung tinapay. Kasi madalas, kapag narinig natin tong kwento na to, anong nasa isip natin? Yung tinapay ay yung bata lang. Yung bata na nagbigay ng tinapay at nung isda. But we want you to see yung radical change pagdating dun sa mga taong naka-experience nitong miracle na ito. Hindi masyadong pansinin sa kwento si Andrew. Okay? Normally, si Philip, kasi nagkamali si Philip ng sagot, o kaya yung bata,
May kwentuhan ba kayo, may iba kayong meeting dyan? Diba? O kaya yung bata, o kaya yung crowd. Now, I wanna share yung observation ko dito sa kwento na ito, sa miracle na to. May 3 M lang ako na gustong ikwento sa inyo, yung 3 M na nakita ko, nasubaybayan ko. I was able to see at least 3 M's. Dapat pala may S yun, ano? O basta 3 M's. Una, material. When Jesus looked up and saw a great crowd toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people?" Nakita nyo, sinasabi ko sa inyo kanina, iba yung sagot dun sa tanong. Bakit? Kasi ang sagot agad ni Philip, medyo problema agad eh. Di ba? Lord, problema yan. Tinanong mo pa lang, saan ba tayo bibili? Nako, problema yan. Teka, tinatanong ko lang, saan ka bibili? Problema agad yung sagot. Diba? At hindi lang yun, material agad. Alam niyo po, I'm trying to remember kung sino nagsabi noon, nasabi niya, anything must be converted to spiritual eh. Anything that is in this world must be converted to spiritual. Sa totoo lang, ninakaw ng kaaway ang lahat dito sa mundo na ginawa ng Panginoon, even the talents, at ginawa niyang kanya. May kwento nga, there's a story about a jewelry shop. Yung jewelry shop daw, one night, may pumasok na mga magnanakaw, burglar. They came in, but when they came into the jewelry shop, hindi talaga sila nagnakaw. Ang ginawa nila, pinagpapalitan nila yung presyo. They changed the prices of the jewelry inside the jewelry shop. So the expensive one was replaced with the cheaper tag. So instead na 5 million, it becomes 50,000, 5,000. Sobrang baba na. Yung iba naman na sobrang baba, tumaas yung presyo. So instead na walang kwenta yan, now it's so expensive. Pero, puwet lang pala ng baso. Diba? So, there was an exchange. So, the next day, everything is normal. People comes in and start buying the jewelry. Sabi lang, ganda naman ito. Bakit ito lang ang presyo? Ang mura-mura naman ito. So, they bought the cheaper tag, but it's so pretty and it's so nice. And when they look at it, wow, sobrang ganda. But then, dumating yung mga mayayaman doon, this is what I want. The most expensive one. Yung pala, mura lang naman talaga yun. Anong lesson ng story? You know what? In this world, the enemy have stolen o ninakaw na ng kalaban lahat ng mga magagandang bagay. Even the spiritual things that is supposed to be for the Lord, ninakaw niya na lahat yun. Kaya akala natin yung may kwenta, walang kwenta. At yung walang kwenta, yun ang akala nating napakahalaga. Diba? It got so messed up. We had focused ourselves into the non-really essential in this world. Especially the spiritual things. Nakala natin when there's a new update o bagong release na phone, that's what I want. Bagong trending yung mga kanilang mga pananamit, that's what I want. This is what I want. This is what I want. It has been stolen. It has been replaced. The tag has been replaced. Napalitan na yung presyo. Yung mumurahin ang kinukuha natin. We keep on getting the non-essential and the cheap ones. Kagaya ni Philip, sabi niya, gano'n na ba katagal na kasama ni Philip si Jesus? Para hindi niya malaman that God can do miracles. That God can do great things. That for Jesus, that 5,000, 10,000, 15,000 people, wala yun. Kayang-kaya niya yun.
the kingdom of God is not like the way we think. Pansinin nyo, ang mathematics ni Jesus, kaiba. 5 plus 2 is, yun kaya yung sagot kay Jesus? Kay Jesus, 5 plus 2 is equal to 5,000 plus. Kasi 5 tinapay, 2 isda, napakain, mahigit 5,000. Tama? Because there's more. There's more. And actually, more pa yung 5 plus 2. We focus so much on the material things. Diba? Mga kapatid, makikita nyo rin dito kasi, hindi tayo magkakaroon ng change kapag kung paano tayong nabuhay before we met Jesus is still the same. We cannot have that radical change kung nakatingin pa din tayo kung paanong mabuhay sa mundong ito. Hindi magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin kapag katinignan natin yung 5 plus 2 is 7 pa rin. But if we look at it like the way Jesus did it, 5 plus 2 is equals to 5,000. Ganon ang intindi dapat natin sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? We need to look at it the way Jesus look at it and the way Jesus do it. Pangalawang M dyan, yung miracle. Yung miracle, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated. Now, makikita natin, sobra-sobra yung kanyang naging result dun sa kanyang pinamigay at pinakitang miracle sa mga tao, na yung mga tao, oh my goodness, eto na talaga yun. Siya na talaga yun. Siya na yung Messiah. It's Him. Para makakita ka ng miracle na ganon. Diba? Nowadays, we do that also. We pray for things. Especially kapag may mga party or may mga, we've done it many times. Na kapag biglang dumami yung tao, we're supposed to feed the people. Oh my gosh, let's pray for five loaves and 2 fish. Kailangan mag-multiply to. Lord, it needs to multiply. It needs to multiply. Pero alam nyo, when it comes to the miracle, gusto kong sabihin sa inyo, si Philip, in-invite ni Jesus to be part of that miracle. But the problem with Philip, he looked at the material things. Diba? Iba yung pananaw ni Philip. Now, I'm not saying Philip is bad. You have to understand. Philip is the first man or probably first Christian o follower ni Jesus who experienced teleport. Na nag-teleport from one place to another. So, of course, nasa lesson time pa siya nitong time na to. Hindi pa niya na-experience masyado. But I want you to know that he was invited. Jesus invited him. Kaya nga sabi ni Jesus, he was tested di ba? Na maging part ng miracle na yon. But pretty much, everybody there, pati naman siya, nakita naman niya, na yung miracle ng Panginoon, kung gaano katindi yung naging effect, at kung paano nangyari yung miracle na bigla nagka-sobra-sobra yung 5 tinapay at 2 isda. Sino dito ang gusto maka-experience ng miracle sa buhay niyo? Sabi nila, gusto mo makakita ng miracle? Gulatin mo yung nanay mo, maghugas ka ng plato. You want to experience miracle? Surprise your mom to clean the house. Surprise everybody. Your neighbor, your enemy, yung kaaway mo, kapitbahay, batiin mo. Gulatin mo, uy! Kumusta ka na? Miracle to, uy! Gulatin mo nanay mo. Dati hindi ka marunong makinig. Hindi ka marunong maglinis ng bahay, ngayon maglinis ka. Yung kaaway mo, gulatin mo, mag-sorry ka.
ipakita mo yung miracle ng Diyos sa buhay mo na binago ka na niya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, uy, gulatin mo nga sila. Gulatin mo. May pakita mo yung miracle ng Panginoon. Pambihira. Hinahanap natin yung 5 tinapay at 2 isda so that it becomes 5,000. Surprise them that you have been changed. Amen? Ang layo ng pinagtititinginan natin. We've been looking too far. We just need to change the way we live our lives. Amen? Gulatin mo. Natawa ako nung nakita ko sa Facebook yun, gulatin mo nga yung nanay mo, magugas ka ng plato. O nga, no? That's the miracle. That's the miracle because it's a radical change. It's a change for the young people. Amen? Para sa mga matatanda, patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Let's make a change. It's a miracle. But you know what? Yeah. No, but it's good when you experience the miracle up front. Now, we're talking about 5, 10,000 people, 15,000 people in the area. Nagkataon that the boy was actually there. Tama? Imposibleng nasa likuran siya. I'm sure he heard the conversation. I'm sure he heard the conversation when Jesus said, "Where shall we buy?" What's amazing is when kids, they hear something, nasubukan niyo na bang humingi ng pagkain sa bata? It's either madamot yung bata o isa ibibigay niya sa iyo lahat. Tama? But this boy, I believe, he knows what he knows what Jesus have done. He knows that Jesus needs something during the time. He heard what the voice of Jesus looking for, or the commotion, the conversation that they need to feed everybody. And so out of nowhere, this boy, out of his innocence, probably kinalabit niya, he went to Andrew and said, "Here, I have fish and loaves." Tama? So makita ninyo, you want to see miracles in your life, you need to be closer to Jesus. We need to be closer to Jesus and we need to hear Him. We cannot be too far and we cannot not respond. When you hear the voice of Jesus, we need to respond. Even, sabi nung bata for sure, sabi ni Jesus, kailangan niya ng pagkain, kailangan pakainin, and so He just gave the fish and loaves. He just responded. And you know what? There's a miracle. Yun lang yung kailangan nating gawin. Now, when we hear the voice of Jesus, it doesn't matter kung gaano karami yung meron ka, kung ano yung meron ka o ano yung wala ka. It doesn't matter what you don't have and what you have. As long as you give it to Jesus, there will be miracles. Something's gonna happen. Something's gonna happen. Out of innocence nung bata, sabi niya, "Lord, here." Kinausap niya si Andrew, and Andrew was there. Sabi niya, they were there. Everybody is experiencing the miracle. They were present. Kapag ka-absent tayo sa presensya ng Panginoon, we're not gonna receive this miracle. Kapag ka medyo tayo ay naliligaw and we are somewhere, we will not experience that miracle. You want miracle in your life, you need to be there. You need to be there. Ready to respond to the voice of God, ready to do something. You want radical change in your life, be there. Be there. And gusto ko din makita ninyo, na alam niyo yung miracle, sobrang makapangyarihan. Hindi ito though, kahit na wala kayo dito, makakatanggap kayo ng biyaya ng Panginoon. Ang tawag doon yung ripple effect eh. Okay? Di ba pagka kayo nasa tubig, kapag nagpunta kayo sa dagat o tahimik na tubig, pag may nalaglag dyan, kumakalat siya hanggang doon sa dulo eh. Tama? Now, okay naman yon. Pero sana ma-experience natin yung first impact ng miracle.
sa buhay natin. So maghugas kayo ng plato. Batiin nyo yung inyong mga kapitbahay. Ay, yung mga hindi naghuhugas dyan, ha? Yung mga nakaschedule maghugas na kunyari hindi nakita yung hugasan sa lababo. Ha? Yung mga hindi naglilinis. Naalala ko pa, sabi ko doon sa notes ko, sorpresahin nyo, gulatin nyo yung asawa nyo. Paghandaan nyo. Oh, di ba? Gulatin nyo yung asawa nyo. Di ba? Maligo kayo at magpabango. There's miracle. Amen! Gulatin nyo yung magulang nyo, maligo kayo. Magsipilyo kayo. There's miracle. Anyway, amen? Pangatlo nakita ko, dito yung multitude. Yung dami ng tao. So they gathered and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves and left over by those who had eaten. Alam niyo po, sa radical change, sa pagbabago, gusto kong sabihin sa inyo na maraming nakakakita sa atin. Amen? Pwedeng 1, 2, 10, 100, 1,000, 1,000,000. Sino dito ang may followers na million na sa kanilang social media? Meron ba? Wala pa? Si Mae? Mae, ilan na followers mo? Ilang libo? 40,000? Di ba? Ngayon, ang daming, pwede ka nang maging million followers. Tama? Pag tumingin kayo sa Facebook, o kaya views lang. Actually, may mga videos ako na nag-million views. Okay? Yung isang video ko kay General Magalong, nag-million views. Yung video ng mga katutubo na kinasal, nakadaang libo. I'm sure, dami ding views yun kasi pati GMA, pinapalabas siya. Meron akong picture na kalokohan nung nag-selfie ako, tapos nalubog si Abby at saka si Justin. Daan-daang libong nakakita rin nung na-reach nung picture na yon. Kung saan pa napunta, basta ang dami. Marami sa atin na i-experience yung dami ng views. Tama? Sino dito at least may 1,000 views na sa mga videos ninyo? Marami dito, no? Pag nagpo-post kayo ng video sa Facebook, 1,000 views. Now, gusto kong sabihin sa inyo, anything that we do, lalo na yung sinasabi natin that we are changed, o tayo na lumalabas dito sa pintuan na ito, marami tayong views. Ang daming nag-view sa inyo. Madami nag-view sa atin sa ating mga ginagawa at mga kinikilos. There's multitude of people out there waiting para magkamali tayo. Waiting para mahusgahan yung ating ginagawa. Waiting, ano kaya to? Lalapit ba sa akin to? Sabi niya kasi nagre-rev na siya eh. There's a multitude out there who's witnessing what we're doing. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang dami nakatingin sa'yo. Anything na ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, nagda-drive tayo, we drive, we walk, we go to school, anything we post in social media, people are viewing and reading what we're doing. Even in the quiet place, may nakakita sa atin. Minsan nga sa kwarto natin, kahit na walang tao, pag tumingin ka sa likod, hindi, joke. Pag tumingin ka sa likod, may nakatingin sa'yo. Ayun, gano'n. Di ba? Minsan, pati yung mga video call, mga gano'n, ang daming nakakakita sa atin. Naalala ko, nagkaroon ng feature ang Facebook na kahit mapicturean ka sa group, kunyari sa crowd, na mamap ka niya, nakikita ka niya, tapos ibigla ka niyang itatag. Naalala niyo yun? Couple of years ago, nagugulat ako, bigla may mga nagtatag sa akin.
Sabi ko, sino to? Pagtingin ko, nandun ako nagsushoot ako ng wedding, nakatayo ako dun sa sulok. Huli tuloy eh. May nagpicture lang dun sa crowd, natag ako ni Facebook. Tapos nung nag-shoot ako ng isang event, pagtingin ko, ano ba to? Bakit nasa bar? Pagsilip ko, andun ako, nagsushoot ako. Nasa may isang sulok ako, tinag ako ni Facebook. Grabe. Sobrang, lalo ng technology ngayon, sobrang galing. Kayang-kaya kanyang hanapin. There's eyes everywhere. Kaya sabi ni Paul sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi niya, tanggalin daw natin yung mga nagpapabigat at mga nagiging sabit, entangled. Yeah. Diba? Yung mga sabit natin, tanggalin daw natin yung mga sabit natin. Kasi, bakit? Ang daming nakatingin sa atin. Galing, no? Galing ng reminder. Hundreds of years ago, o 2,000 years ago, at least almost 2,000 years ago, naisip na ni Paul yun, o naisip na ng Panginoon na sabihin sa mga tao, marami kayong sabit, so kailangan tanggalin yung mga sabit para hindi tayo nasasangat. Diba? Para hindi tayo sumasabit-sabit. We need to remove all of that. Now, let's go back to Andrew. Si Andrew, hindi naman talaga siya masyadong dun sa area, sa kwento na yon. Tsaka hindi siya masyadong napapansin dun sa kwento kasi siya lang naman yung nagbit-bit dun sa bata. At sinabi niya, itong batang to may tinapay at may isda. Nag-volunteer. Pero ang galing, no? Kasi, I'm sure si Andrew, pwede ring matawa. Hindi natin pwedeng pakainin. Diba? Minsan may mga bata pag lumapit sa atin, tapos alam naman nating mali. Ay, hindi na, okay na yan. Gaganon tayo, di ba? I'm sure po pwedeng gawin ni Andrew yun eh. By the way, si Andrew, kaya ganyan, kasi sabi, si Andrew daw, pinako daw yan hindi sa cross, sa X na parang cross. Kaya ang tawag sa X na parang cross is Andrew's cross. Nung siya ay as a martyr, as a apostles, nung sila ay pinagpapapatay, he was crucified in that cross. But the point is, yung kanyang faith, yung kanyang pagkakakilala sa Panginoon, sabi niya, no, I'm not worthy to be crucified like my Savior was crucified. So pinako din siya kagaya ni Peter, yung kapatid niya na pinako din ng pabaliktad naman. Siya naman pinako ng pa-X. No? Anyway, yung change sa buhay nila, ipinaglaban nila kung ano yung naniniwala sila na totoo at nakita nila sa ginagawa ng Panginoong Jesus. So in this story, makikita natin unang-una sa buhay ni Andrew, he focused on the solution. He does not need to go somewhere para pag mali yung maisagot kay Jesus. Hindi naman siya tinanong eh. Hindi naman siya tinanong ni Jesus. Sa dinami-dami ng mga disciples, si Philip ang tinanong, siya yung sumagot, well, hindi sumagot, pero gumawa ng solusyon. Marami sa atin, listen, marami sa atin, we don't focus on the solution. We always talk about the problem and enhance the problem. Sabi dito, si Andrew daw, dinala niya yung boy kay Jesus. Pero iniisip ko ngayon, nakahanap ba talaga agad siya? Ang bilis naman niya nakahanap, nag-uusap lang sila sandali. Pagkatapos sabi niya, ito yung bata, may 5 tinapay at may 2 isda. Ganun kabilis yung solusyon. Well, definitely, planado na ng Panginoong Jesus yun. Sabi kanina alam niya na kung ano yung gagawin niya. Nakita niya na yun. But,
Andrew was there, siya yung present, siya yung nakaramdam, at siya yung nakakita. Sabi niya, etong batang to, may 5 tinapay at 2 isda. Inoffer niya kaagad kung ano yung pwedeng solusyon. I'm sure alam ni Andrew, kasi si Andrew, isa pa si Andrew actually, hindi siya, bago siya naging disciple o naging follower ni Jesus, disciple muna siya ni John the Baptist. So talagang ganun ka-devoted si Andrew, looking for the Messiah. Ang turo ni John the Baptist sa kanila, repent and be baptized. The Messiah is coming. So nung nakita niya at na-meet niya si Jesus, alam niya, this is the Messiah. Gagawin niya lahat at walang imposible sa kanya, ililigtas niya tayo. He is the Messiah, He is the Son of God. Kaya nung na-meet niya si Jesus, para sa kanya, simple lang yon. May problema, eto solusyon. Kaya ni Lord John. Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord John. Let us focus on the solution and not on the problem. Kaya nga sabi nila, di ba? Be the solution. Ano daw? Ayun. Avoid the problem, hindi. Do not be the problem that is full of excuses. Minsan kasi may mga tao, wala nang solusyon, iniisip yung problema, pagkatapos pag sinabihan mo ng solusyon, mag-e-excuse pa na mag-e-excuse. Nung isang araw, may shoot kami sa Subic, tapos meron akong assistant doon. Tapos, hawak niya isang lens ko na about 150,000 yung lente. Nilagay niya dun sa gitna ng jacket niya. Pinigay ko sa kanya yung camera, tapos patakbo siya eh. So nadapa siya. Nung nadapa siya, sinave niya yung camera. Yung lente, nahulog dun sa jacket. Siyempre may mga client, sige, okay na. Ayokong magsalita ng hindi maganda o magsita-sita kasi may kliyente. Shoot. After ng shoot, kinausap ko. Sabi ko dun sa bata, sabi ko, next time, pagka yung lente, sabi ko, lagyan mo ng takip. Kasi walang lens cap at walang rear cap. Bukas na bukas yung lente. Hindi pa ako tapos magsalita, sabi niya, hindi naman po nahulog nung nadapa ako. Nung nakahiga na ako, saka lang nalaglag dun sa jacket. Sabi ko, teka, pakinggan mo muna yung sinasabi ko. Ano po, ganyan. Tumalikod na lang ako, umalis na ako, hinayaan ko na. Sabi ko, hindi makikinig to. Nakakita na kayo ng mga taong ganon? They have problem, you have problems, and they can't even find solution, and then they make excuses. Kasi pastor, kasi ganito, kasi ganyan. Kasi. So, be the solution. Do not be the problem that is full of excuses. Lalo na kapag may nagkakamali. 'Di ba? Pagka tayo may mga trabaho tayo, we work for somebody. They tell you what to do. Pero magaling ka pa din and may solusyon ka talaga dun sa problema na sarili. 'Di ba? Sometimes we just need to listen and be the solution. Amen? Pangalawa, when God invites, jump in faith. Yun nangyari kay Philip. In-invite siya ng Panginoon to be part of that miracle. Kaya lang nga, hindi solusyon, excuse yung binigay ni Philip. But Andrew knows, and he understands, na this is gonna be a great miracle of the Lord. Sipin mo, 5,000 mahigit na tao pakakainin. Wow! Lord, saan mo kukunin yan? I know ipoprovide mo yan, and I'm in. I'm in, Lord. Diba? Sama ako dyan. And I want to experience that. I want to experience your miracle.
Tanong, ano ang invitation ng Panginoon sa iyo ngayon? What is God's invitation in your life? Ano yung ini-invite ka ba ng Panginoon? Is there circumstances in your life na maybe parang imposible? God is inviting you to jump in and experience His miracle. Go ahead and jump in. Maybe you have circumstances. May problema sa bahay. May problema ka, may karamdaman ka. And God is inviting you to jump in and experience His miracle in your life. Sabi niya, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, He said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Nakita na ng Panginoon eh. Alam niya na yan, may solusyon na siya dyan. Our God is the past, the present, and the future. He knows everything. Alam na alam ng Panginoon yan. Are you gonna jump in? Or are you gonna hold back and say, ano kaya kung ganito na lang gawin natin, Lord? Alam nyo, minsan, dito sa kwento na to, minsan yung mga bata, they can have, lagi nga natin sinasabi, like during the Young Revivalist last year, na yung Holy Spirit na tinanggap nila is the same Holy Spirit na tinanggap natin. Amen? Yung Savior na tinanggap nila is the same Savior na tinanggap natin. Wala tayong pagkakaiba pagdating doon sa pagtanggap. Ang pinagkaiba lang natin sa kanila, sila, hindi mo kailangan turuan ng theology, ng logic. They just jump in. When you tell them na pag nag-pray sila, kaya nila magpagaling na may sakit, they'll just say, you are healed. And they believe. Tayo medyo, ano kaya sabi ng doktor? Mukhang alanganin na to, wala nang kagalingan to, sabi ng doktor eh. Habang buhay na daw tong ganito. Habang buhay na akong mataas ang BP. Habang buhay na akong diabetes. Habang buhay na daw to eh. Nga, itong cancer daw na to, wala na tong kagalingan. Sabi nila eh. But this boy just jumped in and said, Lord, here. Here. When God invites you, jump in. And you know, we can hear that every time. Naririnig natin yan. When we pray, when you sit down here and listen, naririnig niyo yung invitation ng Panginoon sa inyo. Imposibleng wala kayo at never niyo naramdaman yung invitation ng Panginoon. God will speak to you. Even when somebody prays for you, kahapon, pinagpipray yung mga kabataan. Yung ibang bata, nagtago dun sa likod eh. But there are those who just jump in and said, come on, pray for me. I don't care what's gonna happen. Bumagsak ako, hindi, it doesn't matter. Kasi may mga bata na pinag-pray, hindi naman tumumba. May ibang bata, diretso yung bagsak. Nagulat nga ako, sabi ko, lit-lit nito, ang bigat-bigat. It doesn't matter because they know and they heard the invitation of God and they just jump in straight. They heard that God spoke to them and they jump in. Panghuli, be ready for the ripple effect. Be ready. Kapag ka binago ng Panginoon ang buhay mo, may mga tao sa paligid mo nakatingin sa'yo, may mga tao sa paligid mo na maaapektuhan sa pagbabago. Pati yung mga taong ayaw mong mapunta sa langit, baka mapunta sila sa langit. Dahil sa binagong buhay, bagong buhay na binago ng Diyos. Even if you don't want them to heaven, they might go to heaven because of the life that God gave you. Sa family nyo, galit na galit ka. I remember may mga stories na ganun eh. Galit na galit siya sa magulang niya, hindi niya mapatawad. But he met the Lord Jesus. And you know what? Gulat siya. Binago din ng Panginoon yung buhay ng kanyang mga magulang.
dito sa lugar natin, dahil nakita ng mga tao yung binago na buhay sa'yo. Baka magulat kayong kapitbahay mo, nakaaway mo, magkatabi pa kayo sa upuan. Tingin kayo sa paligid, sino dito yung mga dati nyong kaaway? Dito sa paligid ngayon, nandito na rin sa church. It's a ripple effect. It's a change. And sometimes you cannot, hindi mo na mapipigilan. Sabi nga ni Pastor Robert Clancy, you cannot stop it anymore. They will come because they know that they need Jesus. When revival comes, sabi ni Pastor Robert Clancy, it's gonna happen. Sila na, yung government na mismo ang lalapit at sasabihin sa'yo, can you preach? Can you do this for us? Diba? Alam nyo, dati, ang PNP kinakatakutan, ayaw lapitan dahil baka makotongan ka. Ngayon, yung PNP mismo ang lumalapit sa mga churches and sinasabi, can you preach? Regularly. Mga government, yung nakaraan sa kaugma, mas damihan nyo yung tao kesa sa concert ni Ellie Buendia o kung sino man. Mas maraming tao. Kasi worship yan, para sa Panginoon yan eh. The ripple effect of the miracle of God. If it happens, it's gonna happen. But, ang problema, kapag wala tayo doon, and the change is not happening in our lives. I'm closing. There's a story. There's a story. Kilala niyo ba si Joe? Do you know Joe? No? Kilala niyo? Kikwento ko sa inyo kung sino si Joe. Si Joe, pumunta raw siya sa isang church. Si Joe na dating lasinggero, dating addict, na-save, nakakilala sa Panginoon. And his life was changed. Dati siyang sugarol, lasinggero, andungis, addict, everything. But he was changed. He is from a place na parang talagang wala ng pag-asang mabago. But the church was also there, doon sa lugar na yon. And dahil nakilala niya ang Panginoon, nag-serve siya doon sa church. Tapos, wala siyang pakialam. Basta, ginagawa niya lang yung tama. Nagsiserve siya sa Panginoon. Actually, wala siyang masyadong talent. Hindi siya kagaya ng mga music team natin na talagang may tumutugtog. Wala siyang ganong talent. Pero ang talent niya, maglinis at sumunod. Kung ano yung sabihin sa kanya, susundin niya. Kahit na yung mga suka ng ibang mga lasinggero doon sa lugar, lilinisin niya. Wala siyang pakialam. Because he knows he's been changed. And when he met Jesus, he's been changed. Kapareho niyo din. Sabi mo sa katabi mo, kapareho mo ba si Joe? And so one night, yung pastor, nagpipreach uli siya. He was preaching about Jesus. Tapos may pumasok na isang lalaki. Tapos pumunta sa harapan. Tapos umiiyak, nagsisisi. Tapos sabi niya, make me like Joe, God. Gawin mo akong kagaya ni Joe. Sabi niya. So, nakatingala siya, Lord, gawin mo ako nakapareho ni Joe. Make me like Joe. Make me like Joe. Sabi ng pastor, loko to ah. Ano sasabihin ng pastor? Sabi ng pastor, siguro mas maganda sabihin mo, make me like Jesus. Tama? Pero gusto ko sabihin sa inyo, na yung lasinggero na yon hindi kilala si Jesus. Ang kilala niya si Joe. Kaya gusto niya maging kapareho ni Joe kasi si Joe, nakita niya yung buhay ni Joe binago. Tapos sabi nung pastor dun sa siguro maging prayer mo, maging kapareho mo si Jesus. Sabi ni Joe sa kanya, is Jesus like Joe? Sabi niya, si Jesus ba kapareho ni Joe? Bakit? Kasi ang kilala nung tao, si Joe, hindi si Jesus. Definitely, after a while, sasabihin niya, I wanna be like Jesus.
But I want you to know that out there, they don't know Jesus. They know you. And if we are not changed, they will not change. And if they know na you go to Rev, ayokong pumunta ng Rev kasi hindi naman pare-pareho lang naman tayo. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa Rev, yun lang din yung pwede nilang gawin. Kung tayo pupunta sa Rev, kasi, ano yan pag Pasko magbibigay ng bigas. Yun din yung gagawin ng mga kapitbahay natin, they go to church kasi magbibigay tayo ng bigas ng Pasko. Nag-gets nyo? Punta ako sa Rev kasi masaya doon, magaganda kantahan doon. So pupunta sila dito dahil may kantahan. But if our life has been changed, they will desire to be changed. Kaya sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 and 7, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Tayo na mga binago ng Panginoon na nakapareho ni Kristo, yun yung makikita ng mga tao sa paligid natin. Pero ang makikita nila, hindi si Jesus, kundi ikaw. One day, they will be changed and they will want Jesus. But right now, what people see is Alex, is you, that you claim to be changed by Jesus. We want change in this community. We want change in our family. Be like Jesus. And show to them that you have been changed. Sabihin mo sa katabi mo, be changed. Change, change, change. Kailangan natin magbago. And not to follow the world. Amen?